Good morning mga beshies, mga mamshis, mga ladies in red, ate matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin at kayo din pala mga handsome, tall and dark na mga guys dyan na magaling mag-dribble at basketball. At nandito naman tayo sa talk natin. Medyo delay na ng konti kasi may mga bagay tayong nire-review pa kung ano yung dapat nating sabihin. Salamat sa pakinig nyo sa mga talk natin hanggang ngayon para sa mga continuous tuloy-tuloy na nakikinig. Bago natin makalimutan, pasalamat tayo sa mga tao naging daan na tuloy-tuloy itong talk natin. Sila yung ginamit ng Godhead, ng Diyos kung sa ano pa natin, pero Godhead talaga yung ano niya, na hanggang ngayon patuloy pa rin yung pagsasalita natin. At hindi na po tayo limited sa mga babae, kundi sa lalaki na rin. At dati high school, pero kung pwede pa lang natin ituro ito sa mga bata, mas mabuti. So, last time nagkwento tayo tungkol kay sa seal ni Solomon at saka sa Brahmastra. Medyo lalayo muna tayo ng konti doon kasi para maintindihan natin ang principle bakit nagkaganon. Yung seals ni Solomon at saka yung Brahmastra sa India, ginagamit ng Kshatriya. At si Solomon dahil king siya, Kshatriya din siya actually, yung seals. Hindi po nawala yan, uulitin ko, hindi po nawala. Tuloy-tuloy pa rin na nag-exist yung ganun. Kaya lang, magkaiba po yung nakasulat sa papel at saka magkaiba po yung pinapractice mo, yung nalalaman mo talaga na ano, hindi po gawa sa ink, hindi po gawa sa papel, hindi po yung kaalaman natin na nakasanayan natin, hindi po yan. Minsan may sinasabi silang mga lihim na kaalaman, magkaiba po. Kasi wala naman pong, hindi ko lang alam kung may disciple kung sino, paano na-transfer yan sa atin, yung kaalaman ni Solomon. Yung pagkaalam ko, ano yan, succession po yan. Yung salin-salin ng kaalaman. Succession po yan. Para yung nag-aral ka sa isang school, naging teacher ka rin, guro, naging sado ka rin, ngayon may bago na namang estudyante, kaya mentoring ang tawag dyan. Oo. So yung succession po, hindi po dahil na 50 o 30 to 50 students kayo, 30 o 50 kayo na estudyante, pwedeng ma-qualify kayo na kayo yung succession. Pero hindi ibig sabihin na mag-classmates kayo, lahat-lahat kayo, hindi. Kasi ang succession na sinasabi natin, pagpasa po ng kaalaman, is paano binigay sa'yo at paano mo natanggap. Katulad niyan, sa isang eskwelahan, kahit elementary o high school or college, at kayo tinuturuan, kung yung subject nyo mathematics, hindi naman po lahat ng mga estudyante dyan maging mathematician or physics, hindi naman po lahat ng mga estudyante maging physicist o engineering, hindi naman po lahat ng mga estudyante dyan, kahit pumasa ka pa ng board, is magiging outstanding o tanyag na engineer. Hindi po, pwede ka maging engineer, pwede kang maging siguro magaling ka sa physics, magaling ka sa math, or magaling ka kahit sa English, ganun.
Hindi naman po lahat ng mga English teacher is mga magaling talagang sumulat ng mga maging tanyag na author ng isang libro o kwento. Parang hindi naman po lahat na magaling sa English is pwedeng gumawa ng kasing sikat or kilalang kwento katulad ng Harry Potter. Kasi ilan-ilan lang yan sila. So, ganun yung way ng succession. Kaya lang, yung pagkaintindi ng iba, minsan kasi, siguro kailangan din natin ng may nandun sa pagkatao natin niya, kailangan natin ng attention. I-recognize din tayo. So, akala natin, pag yung classmate natin is naging famous na ganito o scientist, scientist din tayo na famous. Magaling din tayo sa hindi po ganun yung pagpasa ng kaalaman. Kaya nga yung mga prophet or mga messenger, hindi po yung kasabay nila pareho. Hindi po yung sabay silang ipinanganak. Sabihin natin may 50 bata dyan na pinanganak na sabay-sabay. Hindi ibig sabihin na naging prophet yung isa, prophet sila lahat. Hindi po ganun. Mali po yun na yung mga nagkakalat na mga maling idea. Hindi po. Lalabas talaga po yan yung galing at talino. Kaya nga kahit na may kasabay na pinanganak si Master Christ, sabay-sabay ding pinatay, hindi sila lahat katulad ni Master Christ. Kung may mga batang ipinanganak kasabay ni Prophet Muhammad, hindi po sila naging Prophet Muhammad din. Hindi po. Kung may mga batang pinanganak kasabay ni Krishna, hindi po lahat sila Krishna din. Hindi po. Mali po yung idea. Ganon yung succession. Isa lang po yung tig-receive. Ganon yan. So, akala ng iba, ng katulad yan, may paniniwala na katulad yan, may isang acharya katulad ni Srila Prabhupada sa akala nila lahat ng kasabay ni Prabhupada din, hindi po. Kasi isa lang po yung talagang kahit na pakinggan mo sila lahat, halos magagaling sila. Isa lang po yun. Kaya nga yung Prabhupada, yung mga famous na mga avatars, isa lang po yan sila. May mga minsan na mga superstition na pumapasok na idea na akala nila sila. Hindi po. Hindi. Hindi po pwedeng sabay, may mga ipinanganak na sabay ni Sukadev, Sukadev din lahat yung mga nakasabay niya, hindi. Ni Suta Goswami, parang ganun. 6 Goswamis, parang Goswamis din yung iba. Hindi po, hindi po basis yung yung place. Hindi po sabay, ibig sabihin sabay kayo pinanganak sa isang lugar, isang time, o pangyayari, hindi po. Kasi yung katulad ni na Kabir, kina Guru Nanak, alam mo yung ganon, na sino pa yung iba? Yung mga babae, ni yung famous na ni Rumi, kasabay niya. Hindi po Rumi lahat yun. Hindi po. Iba po. May mga tayo, mga ewan ko lang kung yung klase ng pag-iisip natin na minsan akala natin pag sabay sila is pareho sila. Hindi po. Kahit sa mga law students, law graduate, o pumasa ng bar exam, hindi po lahat pare-pareho yung magaling pumasa sila ng bar exam, pero yung mga talagang napakagaling na mga lawyer, ilan lang yan. Sila talaga yung may naiintindihan nila yung takbo ng law talaga. Paano siya bali-balikta rin. Ganon yan. So ngayon, balik na tayo. Medyo mahaba yung explanation na yun. So, ang tema po ng natin, ang talk natin, gusto kong ulitin na kinuha po ito sa kasabihan ni Master Christ. Yung forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Kung may mga kasalanan tayo, hindi po yan matanggal
unless na yung tayo mismo mag-initiate yung may mga kasalanan sa atin, i-forgive natin. Hindi po yan, kasi mayroon minsang pambata na idea, yung childish na idea, yung pambata na ako muna. Ako muna po. Yung pangailangan ko muna po. Ako po, kasi ano na ako ihing-ihi na ako. Ako muna. Ganon yan. May mga ganon tayong gusto natin is nasa tabi tayo ng kung sumakasal pa, nakaupo tayo sa tabi ng bride at saka bridegroom. Doon tayo nakaupo. Nakakahiya po na andun tayo sa last row. Kasi parang hindi ka napapansin. Ganon, may ganon tayong dapat ako muna. Kasi ako yung pinakamagaling. Ako yung pinakamatalino. Ako yung pinakatalented, no? Dapat ako, bigyan mo niyo ako ng pansin din. Kasi, hindi pwedeng hindi niyo ako pansinin. Iba kasi ako ganun. So, ganun yan. So, yung idea is, magbigay ka muna bago ka tumanggap. So, gusto mo ng forgiveness, mag-forgive ka muna. Gusto mo ng kindness, mag-show ka muna ng kindness. Gusto mong intindihin ka, mag-show ka muna ng pag-intindi. Kaya nga sa ni Stephen Covey yata yun. Pero hindi ko naman pinapromote si Stephen Covey na kailangang intindihin mo muna bago mo i-expect na ikaw yung intindihin. Intindihin mo muna yung iba. Kaya nga, ganun din yung saying ni Confucius na di baling hindi ka hindi ka maintindihan ng iba. Basta yung iba, pero yung ikaw, naintindihan mo sila. Parang ganun yung point niya. Hindi ko lang maano yung exact na wordings. Hindi na ako masyadong quote ng Confucian kasi. Pero anyway, susunod i-include natin yung isama natin yung mga kasabihan. Okay? Ikaw muna. Kaya nga ganun yung pagmamahal. Ikaw muna. Patience, pagpasensya, pagtitiis, ikaw muna. Saka maintindihan ng iba yung idea na yun. Parang ganun din sa mentoring. I-demonstrate mo muna na may mastery ka sa subject mo o sa bagay na tinuturo mo. Once na demonstrate mo at araw-araw mo yung ginagawa, may mga taong magka-interest, baka sakali, matututo din sila. Hindi yung, huy, ganito. Hindi, yan, mali. Ito, ganito. Hindi po ganyan. Kaya nga, kung tingnan mo yung, kahit sa ang culture, yung mga great masters, hindi po yan mahilig magtuturo. Nagtuturo sila, pero hindi sila mahilig magtuturo. Yung parang utusan, yung tingin nila sa iyo. Hindi po. Sila, i-demonstrate nila by doing. Gagawin nila. So, kung gusto mo turuan yung isang tao sa pagsayaw, hindi naman kailangan ganito, hindi. Hawakan mo yung kamay niya, tapos mag-dance kayo. Kikita niya yung flow ng dance, ganun. Minsan kasi kahit na problema kahit na ganong katalino natin, tataas yung kaalaman, parang ando na tayo sa langit, nauuntog na tayo. Ang hirap bumaba. So sa ganitong pag-aaral sa mga federasyon ni Maringtes, magagaling talaga yan sila mag-chismis. So ito yung chismis nila. Pinapractice talaga nila yung pagmamarites. So kayo dyan is ganun talaga yung pagmamarites. Practice nyo talaga. Maghahanap kayo ng mga bagay na content nyo at saka magmamarites kayo. Ganun yan. Okay. Kasi hindi mahirap magturo ng parang hindi mo alam. Parang yan parang guild. Dati yung mga guild, ang way nila sa pagturo is yun yung hanap buhay nila. Yun yung
araw-araw na ginagawa nila. So, ikaw ngayon, kung interested ka, pupunta ka dyan, matututo ka. Tuturuan ka niya habang ginagawa niya yung isang bagay na ginagawa niya. So, kung painter siya, magpa-paint siya, andyan ka ngayon sa tabi niya, magpa-paint ka rin, makikita mo yung style niya kung paano siya mag-paint, ganun yan. Parang singer din. Ganun yan. Kakanta siya, makukuha mo yung style niya, alam mo yung ganun. Ganun yung way. Iba na kasi ngayon eh. High-tech na daw sabi nila. So, parang makaluma. Pero yung makaluma, yun yung way ng mga masters. Kahit sa ang kultura, China, India, o maybe sa Arabia, or saan-saan mo dyan, Japanese, demonstration yung ginagawa. Mentoring yun. I-demonstrate niya sa'yo kung ano. Kaya nga, sa Greek, di ba si mentoring sabi ko, si mentor, ipapakita niya sa'yo kung paano. Tapos ikaw, gagawin mo. Ganon din yan. Yung dati, yung mga samurai, yung pag-train sa kanila, iba. Di ba sa atin, kata? Ito, kata. Left, right. Hindi. Ang pag-train dati sa kanila, ganito. Ito yung master. Talunin mo yung master. Pag napatumba mo yung master, hindi ka na kailangan mag-train under sa master. Pero ngayon, pag natumba ka, natalo ka ng master, saka mong pag-aralan yung ano niya, yung way niya. Ngayon, iba. Magpa-enroll ka, magpaturo ka sa teacher, minsan mali pa yung tinuro ng teacher. So, ganun yan. Ipakita mo yung lahat ng kakayahan mo, at saka makikita mo kung ano yung kakayahan din ng mentor mo. Kung ano. So, ganun yung way na pag-ano dati. Kahit na yung mga monks, mga Buddhist monks, mga Indian monks, mga Vaishnavs or ano dyan. Kahit na sa spiritual practice, kaya nga hindi makuha ng iba. Minsan yung mga stories. Kasi yung mga stories dyan sa ancient times, sa spiritual practice, hindi po yan for the sake of stories. Ano yan? Way of teaching nila. Na minsan pag medyo very sophisticated ka, modern ka, napakatalino mo, hindi mo makuha minsan. Ito pala yung way. Kaya ang tawag sa kanila, sa mga students, mga sadhu, or saintly na tao, nag-aaral, mga rasika, bhaktas, mga topmost yan na mga devotees. Kasi sila yung nakakuha lang kung ano talaga yung point ng pagturo ng teacher. Excuse me. Ganon yan. So, yung iba, kahit nasa pag-aral ng tarot, pag-aral ng Vastu or Feng Shui, at sa ibang arts dyan, divine arts, hindi po yan, hindi po lecturing yan. Sumasabay ka po sa master. Tinitingnan mo kung paano siya mag-solve ng actual na problem. Ganon yan. Kahit na yung mga study ng pendulum or radiesthesia, pag-search ng mga bagay using certain objects, yung para may siya pendulum or may stick siya na ginagamit. Pinapakita sa yan kung paano nila ginagawa. Paghanap ng tubig, parang ganon. Hindi po yan na mag-lecture siya na ganito, hindi po. Hindi po masyado masalita. Madada, sabi nila yung mga sadhu. Minsan, nagsasalita sila, pero in a way yun na para kung pwede pa lang, makuha mo yung mga ideas na gamit nila yung words. Pero, ang ibig sabihin yung mabigat na part ng pagtuturo ng mga sadhu, guru, acharya, or mga mentor, is, yan, by practice nila. So, ang mga taong gustong matuto kung paano magmarites sa Federasyon ni Marintes, kung wala kang kasamang isang marites dyan, mahirapan ka. Kasi mag-iisip ka ng mga bagay na wala naman dyan. Akala mo ganito yung ginagawa nila, mali naman pala. Ganun yan. So, sila, ipapakita nila sa'yo. So, unfortunate yung mga taong hindi talaga nakasama sa mga sadhu or mga saintly or mga guru or acharya kasi hindi nila nakita kung paano ginagawa in person, actual. So, yun sa kanila is nagbasa sila, nag-imagine sila na ganito, hindi naman pala ganun sa actual. Alam mo yung magbabasa ka ng example, magbabasa ka ng libro ng
medical books, anatomy, akala mo ganito yung shape ng heart, ito yung size ng heart. Eh kung kausapin mo yung mga surgeons talaga, gumagawa ng surgery sa heart, iba-iba naman yung shape ng heart, ng internal organs natin, iba-iba yung shape niya, size niya. Pero parang may general idea ka na parang ganito yung shape niya. Ganun yan. So, yun yung hindi maano ng iba. Katulad din sa brain, akala ng iba, ganito yung talagang laman ng brain. May mga brains na, may mga ulo, na actually, kulang yung laman nila. Kung titingnan mo, parang walang laman yung ulo nila na brain, pero nagpa-function pa rin sila. Yun yung minsan, dyan, na hindi na lang kinikwento kasi parang, na malilito tuloy yung nagbabasa. So, ganun yan. Ngayon, ang dyan is kung sabihin natin na hindi talaga hindi madali mag-aral kasi yung mentoring is hindi yun easy. Kaya nga si Master Christ, bago siya nag-perform ng mga niya, yung mga talaga, yung mga mabibigat niya na mga gawain. Noong time na tumawag siya ng mga students niya para i-mentor niya. So, hindi po madali yan kasi sa isang teacher, para kasing doktor yan eh. Parang doktor na pag nag-mentor ka, kailangan yung estudyante mismo sumali sa sa surgery mo para makita niya, ibig sabihin nag-assistant siya. Assistant surgeon. Kasi kung hindi siya mag-assist sa'yo, hindi niya makuha yung yung technique kung paano mag-opera. So, ganun yan. Kaya nga sa mga hospital, yung mga tinitrain talaga nila para maging students nila na magagaling, na maging future din na surgeon, ay kailangan mag-assist sa kanila. Ganun din yung nangyari kay Master Christ na kapag nung tinawag niya yung 12 disciples niya, ang purpose doon is para i-train niya na maging katulad din sa kanya. Pero ngayong panahon na yun is napakahirap kasi hindi madali maghanap ng taong i-mentor at hindi mas lalong mahirap maghanap ng mentor. Alam mo, minsan may ugali tayo na matalino kaya ako. Bakit naman ako magpatuturo? Kasi napakatalino ko eh. Alam mo yung mataas yung mga academic achievements ko. Baka hindi mo lang alam ha. Ako yung pinakamatalino sa school namin or sa academics. Ganun yan. So, hindi yun makuha ng iba. Ngayon, dahil sa may ganun tayong ugali, napakahirap sa atin makahanap ng mentor. Kasi yung mentor, hindi yung basta-basta lang maghahanap ng kung sino-sino lang. O kukuha lang kung sino-sino si Santi. Pinipili yan. Kaya nga si Master Christ, nung pinili niya yung 12 disciples, nung tinawag niya, hindi sila nagdalawang isip. Hindi sila nagdalawang isip. Tapos, syempre, may mga ugali din sila na ibang klase din, ha? Binetray pa nga siya ng disciple niya. Pero dahil sa sila yung nag-accept ng niya, na i-mentor sila, naging successful sila dahil sa maayos na pag-mentor. Okay. So ngayon, balik tayo sa topic natin. Isa sa mga kailangan para ma-master yung yung gift na yun. Katulad sa Solomon, key ni Solomon, dapat may peace ka, peaceful kang tao. Hindi po ginagamit yung mga ganong mga spells or mga yung mga violent na tao. Yung mga masyadong maingay, yung mga masyadong vengeful,
yung grabe yung hatred nila, hindi po nila magamit yon. Kasi opposite yon sa basic na requirement. Ang basic requirement is magiging peaceful ka. Hindi po magiging hindi ibig sabihin na hindi ka nagsasalita, peaceful ka. Merong mga tao sa mental hospital na hindi nagsasalita pero hindi peaceful yung pag-iisip nila. So, magiging peaceful ka lang if kung alam mo mag-forgive. So, ang forgive ba, sabihin natin, sige, ito si 10 tao yung nagkagawa ng kasalanan sa akin, 5 lang i-forgive ko. Siguro pwede na yan, hindi po pwede. Kasi yung forgiveness dito is complete po. Ibig sabihin ng complete, total. Kung 10 yung may kasalanan sa iyo, 10 din yung i-forgive mo. Di bale na kung anong klaseng kasalanan yun. Hindi pwede. Without exemption po yan. Ganon siya kabigat yung requirement. So, kung yung isang tao is muntik ka nang mapatay, i-forgive mo pa rin siya. Ganon katindi yung requirement ng forgiveness para ma-attain mo yung peaceful. So, yung mga tao, tandaan po natin mga mamshi, beshies, ladies na rin, dati matanda sa kabata. Yung mga tao po, na akala nyo happy sila, akala nyo very peaceful yung buhay nila, pero alam nyo, hindi sila marunong mag-forgive, wala po yan. Sa labas lang po yan, pag nag-iisa yan sila, pag natutulog yan sila, lumalabas yung suffering nila, guilt, at saka minsan may depression pa yung mga ganong klaseng tao. So, wag po tayong mag-conform, wag po nating sundin yung pattern ng mundo. Ganon yun. So, ganon katindi yung alam mo yung mga unforgiving na tao, matindi yung galit nila. Hindi po nila na kokontrol yung galit nila. Ibig sabihin, napaka-unforgiving nila. Minsan ma-notice mo, yan sa mga taong pupunta sa mga churches, mga religious institution, or maybe mga temples, maybe sa mga mosque nga yung iba dyan. Hindi sila makatolerate ng ibang tao. Para sa kanila, yung murder, papatayin mo, pahiyain mo, babastusin mo yung ibang tao, yun yung para sa kanila is peace of mind. Alam mo yung pag pinatay mo yung tao, may peace of mind ka kasi wala ka ng kalaban. Alam mo yung mga ganong klaseng tao. So, mga handsome, tall, and dark na mga guys yan, ang para kasing yan marathon, mag-uumpisa ka sa forgiveness. Complete forgiveness. Walang ititira na hindi ka i-forgive. Lahat dapat i-forgive mo. Saka ka makapunta ng peace. Peace of mind. Kasi ang yung path po yan patungo sa sa Godhead. So, absolute yan or total or complete. Wala pong exemption dyan. Ganun yan. So, pag naka-forgive ka, magkaroon ka ng peace of mind. Yung mga taong alam mo na may natira pa silang taong, pag may natira pa na isa na hindi mo ma-forgive, hindi mo po makuha yung peace of mind. Kasi kung sabihin nating 100 yung complete or total na forgiveness, hindi po pwedeng 99. Hindi po pwedeng 98. Hindi po grades sa school yan. Ang kailangan mo is pag 100 yung hinihingi niya, 100 din po yung ibibigay mo. Pwede pang sobra pa. Pero 100 po yan. So, total or complete. Saka siya mag-increase ng points papunta sa peace. So, yung peace mo, hindi po yan partial na peace. Peaceful ka lang pag lumayas ka sa isang place. Peaceful ka lang pag ikaw lang mag-isa. Hindi po yan total or complete peace po yan. Wala pong exemption. Ganun siya. So, katulad sa seal ni Solomon, total at saka complete yan. Kaya pag sinil niya yung isang demon, complete yun. Hindi na yung makalabas. Ganun din siya. So, ang madali lang pong pag-aralan sana itong
itong mga requirements kasi ito yung way mo, passport mo para masali ka sa Federasyon ni Marintes sa pagmamarites. Okay. So ngayon, may tinatawag tayong needs sa hierarchy of needs. So ngayon, sa practice na ito, wala pong dapat ang dapat okay. Hindi po moralism yung sinasabi natin na dapat. Ang ano dito is makomplete mo, ma-fulfill yung needs mo. Sabi ng iba, habang tumatagal is unti-unti mong nakokomplete yung needs mo. Hindi po madali yan unless na may mentor ka po. Kasi dapat makorek yung wrong practices mo. Sabi ng iba, hindi kaya kung ako mag-isa. Hindi po. Kasi ang healing process, hindi po mag-isa yan. Ang healing process po, hindi mag-isa. Pag na-admit ka sa hospital, hindi pwedeng ikaw lang dyan mag-isa sa kwarto. May mga iba't ibang tao yan na mag-assist sa'yo para ma-heal ka. Hindi po mag-isa yan. Kailangan mo po ng doktor, nag-assist sa doktor, kaya ganun. So, sabay po yan. So, yung healing process mo is kasabay mo yung mentor mo at saka ikaw. Para kang mini-mentor sa skill, metalworks, woodworking, gawa ka dyan ng cabinet, gawa ka dyan ng mga steel bars na kung ano, gate, ganon yan. Sabay po yan. Mag-assist ka. Pwede rin mag-ano ka ng sasakyan, mag-overhaul ka ng sasakyan, or kahit magpintura ka na lang ng pader ng bahay. Ganon yan. Kailangan mo may assist ka talaga. Okay. So, ganon yan. Hindi po pwedeng ikaw mag-isa. Ano yan? Pag sinabi mong ikaw lang mag-isa, yung mga taong yan is may barrier pa sila. Kasi yung pride, false pride, believe ka sa sarili mo na kaya mo ikaw lang mag-isa. Yung hindi mo alam. Yan yung reason bakit may mga sadhu, guru acharya, at saka mga mystic mentor. Kasi pag-receive mo ng Shabad, sweet melody, isali nyo lang si melody dyan, is kailangan kanyang sabayan. Makikita mo kung paano niya nino-nurture o dinidiligan yung melody na yan. Sabay nyo lang si melody dyan. Paano nyo dinidiligan? Paano nyo mo pinapatubo? Parang mahogani siguro. Gawin natin mahogani. Okay. O bulaklak. Yung melody na to, kasabihin natin bulaklak. Paano mo siya dinidiligan? Titingnan mo, obserbahan mo yung mentor mo. Tapos, ikaw rin. So, ngayon, hindi yun mag-conform sa standards ng mundo. Kasi kung totoo lang, kung pag-isipan natin, tama yung claims ng mga atheists na minsan may mga bagay tayong ino-overlook sa mga spiritual teachings natin na nakikita ng mga atheists, which dapat nakikita din natin para maintindihan natin. Parang ano yan yung tanim natin is may peste. So tayo, parang hindi natin alam na peste pala yan. O hindi pala tama yung lupa na nilagyan natin. Parang ganun. Nakikita nila. So, dapat tayo, pag nagdidilig tayo ng sure sabad or sweet melody, isali lang si melody dyan, is dapat tingnan mo kung paano mo dinidiligan. Kasi pag hindi, hindi ka naman pa anuhin ng mentor mo or sadhu. Bayaan ka lang naman niya. Kasi, choice mo rin yan Okay. Na sumunod sa kanya. Ganon din kayo si Master Christ. Hindi naman pinilit yung mga disciples. Pinapakita niya lang kailangan mo ng faith lang talaga. May mga tao nakala nila, yung faith mo sa mundo, faith mo sa medical system, faith mo sa legal system, maybe faith mo sa lawyer, maybe faith mo sa professor mo. Hindi ko sinabing masasama sila mga tao. Pero ang dito is kung concern ka talaga sa mo, yung
pinaka malalim na question ng buhay mo is tungkol sa life mo is sila parang mga crutches mo lang yan. Parang napilayan ka tapos kailangan ng crutches. Crutches lang sila. Ikaw talaga. Alam mo yung healing process ng katawan, hindi naman galing sa doktor yan. Sa katawan mo talaga galing yan. Nagpa-facilitate lang. Kaya ang tawag dyan sa sa medical practice is treatment, hindi cure. Yung cure sa katawan mo mismo nanggagaling. Yung treatment sa mga physicians at saka sa mga kasamahan niya. Ganun yan. Yung pag-remedy ng legal system is magre-remedy lang sila. Hindi talaga na-solve yung problem mo. Iba galing yan sa loob mo yung solusyon. Ganun. Hindi yun nakita ng iba kasi baka siguro tinatamad lang sila, busy sa buhay nila, hindi makapag-isip na. Alam mo, pag busy ka, wala ka ng time. So, minsan yung pinakamabigat na question sa buong buhay mo is wala ka ng time. Busy ka sa mga ibang bagay, alam mo yung gano'n, na-entertain ka, nahuhumaling sa mga bagay na wala naman actually, at the time of death, wala namang value, walang halaga. So, ibig sabihin, walang halaga sa iyo yung buhay mo. Pero sige, choice naman ng tao yan. Gano'n naman talaga yung tao. Pipili siya. Minsan yung pinipili niya, wala namang, siguro, may value. Siguro, alam mo yung, katulad sa mga pagkain, kailangan mo ng 15,000 yung isang dessert mo lang. Alam mo yung ganun. Para high class ka, di ba? Okay. So, ganun yan. Now, ngayon, ang mga needs mo is pag-oriented ka sa body. I am this body. I am. Is talagang kulang yung mga needs mo. Biological needs, safety needs, self-esteem, belongingness, yung self-esteem mo, alam mo ganun. Dami mong needs na kailangang i-satisfy. Pero, pag yung concept, hindi concept, yung principle mo is, aham brahmasmi, I am not this body. Nakikita mo, nare-resolve automatic yung mga needs na yan. Pero yung mga tao na wala silang sure sa bad, wala silang sweet melody, sali ng si melody dyan. Wala silang ganyan. Hindi nila ma-complete yung needs nila. Okay, hindi nila ma-perfect yung needs nila. So, yung ibang tao, alam natin sa mga anecdotes, mga kasulatan yan, records, research na namatay na lang sila, may mga 5 needs pa sila na hindi na complete. Pero siguro, okay naman siguro yan kasi it's perfect, sabi daw nila. So, okay lang yan. Okay. Pero sa totoo lang, mali yung ganong klaseng idea. So, ang needs actually, nangyayari lang yan pag i-deprive mo yung self mo. Pag tinipid mo, tiniis mo yung sarili mo, lalabas talaga yung needs. Especially yung belongingness, at saka yung or love, at saka yung self-esteem mo. Pag tinitipid mo yung sarili mo, instead na mag-express ka ng love, instead na magbigay ka ng recognition sa presence ng ibang tao, tinitipid mo, parang sino kayang unggoy ito? Hindi, pipili ako ng tao mamahalin ko. Ito lang yung dapat kong mamahalin. Ma-deprive ka talaga, ma-deplete ka. Okay. So, pero anyway, happy naman siguro sila because malamang yung mga ganong klaseng tao is excuse me, habang tumatagal, nararamdaman nila na de-depress sila. So, pwede namang temporary, i-suppress yung depression, iinom ka lang naman, punta ka ng parties, mag-short time ka dyan, maghanap ka ng friends mo with benefits, nawawala yung mga depression na yan. Pero habang tumatagal, tumatanda ka, nagiging intense yan. To the point yung iba, gusto na nila magpakamatay. In fact, may mga iba nga dyan. Mga celebrities nagpakamatay. Ang tindi ng effect ng unfulfilled na mga needs. Pero sige lang, marami namang matatalino. Well-educated na kaya tayo. Mataas yung literacy rate natin. Okay.
So, ganun. So, mataas din yung criminality, mataas din yung mental health problems. So, minsan mga psychiatrist yan, gradually, nagpapakamatay. Okay. Sila dapat yung, pero ganun naman talaga. Sabihin natin ganun talaga kasaya yung buhay natin. Okay. So, ngayon, pag na-deprive yung sarili mo, which actually, ang reason na unfulfilled yung needs mo, ikaw din yung reason yan. Hindi yung ibang tao. Nagagalit ka sa ibang tao, hindi dahil sa kanila, dahil hindi mo nakokontrol yung emotion mo. Hindi mo ma-feel yung pagmamahal dahil ikaw mismo, hindi ka marunong mag-share ng pagmamahal. Okay. Hindi ka naintindihan ng ibang tao kasi hindi mo rin sila iintindihin. Parang gano'n yan. So, akala mo, o kung sino man yan, may mga kilala kayo, akala ng mga taong ito is pag childish yung perspective mo sa mundo is ito, me, I, me, mine. Akin to. Ako to. Dapat ganito. Sa akin lang yan. Ganon yan. Ganon katindi yung training natin. Magaling talaga yung natin system. So, ang way lang dyan to correct is kailangan mo ng sadhu, Shurat Shabad, sweet melody. Sama mo lang si melody dyan. Okay. Kailangan mo yan para ma-fill yung needs. Para wala ka nang hahanapin pa sa pagmamahal, sa self-respect mo. Hindi ka na palaging insecure. Hindi yung puro tiyan mo lang palaging iniisip mo. Hindi nililibang mo yung sarili mo. Dahil pag ikaw lang mag-isa, gusto mo magpakamatay. In fact, may mga famous na speaker, motivational speaker, na napakagaling nila magsalita. Pero in the end, nagpakamatay sila kasi grabe yung insecurity nila. Nauntog na yung ulo nila sa langit. So, baka akala nyo, exemption kayo. Wala pong exemption dyan. Yung resiliency po, hindi po words yan. Hindi po words yung resiliency. Yung resiliency is realization mo talaga yan. Kaya kung hindi complete yung mga needs mo, ibig sabihin, deprived ka, gutom na gutom ka. Kaya sabi ng iba, patay gutom ka. Pasensya sa patay gutom dyan, Okay? Dapat may complete forgiveness ka. Doon ka mag-start. Magkaroon ka ng peace, saka lalabas yung totoong love. Ganon yan. Yung akala ng iba, kabi ka ng kabi, kuha ka ng kuha, dumadami sa'yo, hindi. Habang may ginagrab ka, pinipilit mong i-force mo yung isang bagay, nawawala siya automatic sa'yo. Yung satisfaction sa'yo nawawala. Yun yung Kaya nga, akala ng iba is mahina si Master Christ. O yung mga sadhu, dahil napaka-peaceful nila at saka accommodating. Akala nila mahihina silang klase. Yung hindi alam ng iba, the moment na pinilit mo, finorce mo yung isang bagay, lumalabas siya sa'yo. Butas mo actually yan. Weakness mo. Kaya nga kailangan may principle na patience, perseverance. Marunong kang umantay. Antayin mo talaga. Kasi doon nagde-develop yung force niya. Katulad din yan sa puno. Hindi mo pwedeng bunutin yung tanim para maging puno agad. Kailangan may time siya. Antayin mo talaga siya. May mga tao na kung na in theory alam nila yan. Pero in practice hindi nila nagagawa. Sa kahit na kahit anong system, piniforce nila. Pinipilit nilang itugma sa gusto nila. Hindi po pwedeng ganyan. Kasi hindi mo pwedeng, teka sandali, ang dami kong, sabihin mo, ang dami kong kailangan tapusin ngayon. Pwede ba bilis-bilisan natin yung takbo ng araw? O takbo ng gabi? O bilisan natin ang takbo ng oras, ng reloko. Para matapos ko agad. Hindi po pwedeng ganyan. May cycle po yan. Kaya nga yung mga talagang may mastery talaga, yung mga sadhu, guru acharya, at saka mga mystic mentor,
inaantay nila yung tamang cycle. Kaya nga yung yung mga Rasika Baktas, hindi sila nagfo-force. Hindi po napipilit yan. Kusa yung lumalabas. Causeless nga ang tawag yan. Hindi mo maintindihan. Bigla siyang lumalabas yung ganun. Dahil sa power yun ng Surat Sabad or Sweet Melody. Ay, sali niya lang si Melody dyan. Ganun yan. Kusa yan. Hindi siya kailan pa kaya to? Parang kwento sa sa isang disciple ni Lord Buddha na parang nagpasaway na yata si Lord Buddha. Hindi pa niya na-achieve yung realization. Paging arhant niya yata. So, ganun yun. Hanggang sa ilang days na lang. Ako kung nagpasaway na, parang nagpasaway na yata si Lord Buddha. Oo. So, ganun yun. Hanggang sa ma-realize niya. Ganon yung, dyan, yung study natin tungkol sa pagmamarites na to. Kailan ikaw mismo, kailan ba yung time na mag-start ka mag-forgive? Kailan yung time na kailangan ma-achieve yung peace of mind? Peace sa sarili mo. Kailan ba yung time na yun? Kasi kung hantayin mo pa mga after 40 years, katulad sa Israelites, binigyan sila ng 11 days naging 40 years, pero okay na rin yun. At least may 40 years ka. So ngayon, kung mga 50 years old ka, 90 years old ka nang magbago. Hindi ka pa nagbago ha. Ma-realize mo pa lang. So once na ma-realize mo, mag-start ka pa practice. So tamang-tama, 120 years yung buhay mo, saka mo ma-realize. At least may 120 years ka. Okay, so ganun yan. So ganun yung mga tao minsan na kailangan nilang i-consume yung 120 years sa isang lifetime para ma-realize. Which is not, hindi madali. Kasi yung iba, 60 pa lang sila, patay na sila. 70 pa lang sila, namatay na sila. 80, namatay, 90. Kung mag-start ka pa lang 80 years old ka, may 40 ka, baka 120 years ka mag-start. Kung kasing haba mo yung life mo, yung mga buhay ng mga tao dati, sa Bible, okay na rin yan. Walang masama doon. Okay. So ngayon, ang kakulangan is actually hindi sa may kulang. Dahil sa greed ang tawag dyan. Gusto mo sa'yo lahat, gusto mo, opinion mo palagi yung masusunod, gusto mong, alam mo yung ganun. Naniniwala ka may Diyos, pero yung opinion mo pa rin yung sinusunod mo. Naniniwala kang may Diyos, pero, dinidisregard mo yung eternal principles. Naniniwala kang may ultimate source of knowledge, pero yung makitid na kaalaman mo yung sinusunod mo. So, minsan ganun naman talaga. Modern na kasi tayo. Anyway, may internet naman. Pwede ka naman mag-search. Madali lang yan. Okay. So, ganun lang yung mga mamshi, Besius, ladies na red, at yung matanda sa kabata, at mga handsome, tall, and dark na mga guys yan. Yung mga needs po natin, basic needs, na sinasabi ni Maslow, at saka yung kay yung isa pang developmental needs natin. Hindi the moment na na mag self-centered tayo, ako palagi, nag-i-intensify yung mga needs. Lalo mong kailangan yung needs. Kaya nga yung mga needs mo dyan is connected yun sa forgiveness. At saka sa peace. Kasi ang kasunod doon is atonement mo. I-resolve mo yung conflict. May mga taong ayaw nila, buti pa kahit hindi na tayo magkita sa ngayong lifetime. Hindi nila naintindihan yung mechanics, yung teachings ni Master Christ. Kasi ginagamit natin yung teachings ni Master Christ kasi Christian yung orientation natin. Hindi na naintindihan.
na ngayon na, now, kailangan mong i-resolve yan. Kasi yung promise sa'yo, na Garden of Eden is ngayon na. Pag hindi mo na fulfill na perfect yung life mo, walang ibang place na mag-satisfy sa'yo or magiging happy ka except sa paradise. Garden of Eden. Ang tawag nila minsan dyan is new heaven and new earth. Pero wala naman talagang kinreate na bago. Kasi ang creation itself is eternal. Hindi po pwedeng palitan yung eternal. Pag sinabi mong eternal, hindi po pwedeng baguhin yan. Hindi pwedeng may another creation na naman. Isa lang kasi yung creation. Isang creation. No? Minsan, gano'n naman talaga. Kasi minsan ang mga teaching sa scripture, it's hindi maintindihan dahil hindi open yung third eye. Wala yung surat shabad or sweet melody. Isali niya sa melody. Okay. Wala yan. At saka walang guidance ng sadhu, saintly person, guru acharya or mystic mentor, at walang satsang or sadhu sangha. Hindi sila nag-associate sa bawat isa. So, walang exchange of spiritual knowledge. Hindi po knowledge katulad ng material world yan. Perfect knowledge po yung sisa. Once na gumamit ako ng knowledge sa spiritual sense, perfect knowledge. Once na gumamit ako ng love sa spiritual sense, perfect love. Once na gumamit ako ng word na forgiveness sa spiritual sense, complete forgiveness. Okay. Ganun yan. Total po na peace. Pag sinabi mong peace, ibig sabihin, no exemption. Walang kulang. Walang higit, hindi higit, hindi kulang. Ganun. Perfect siya. Ganon yung standard. So, kahit saan mo kayo mag-join na religious organization, spiritual organization, perfection yung dyan. Kaya nga may perfection of yoga. Ngayon na, pinapractice mo. Okay, so salamat sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Thank you mga mamshi, beshies, ladies, red, ate matanda sa kabata. Sa mga handsome, tall, and dark yung mga guys yan magaling mag-dribble sa mag-shoot. Okay. Sa susunod, at saka I hope so may napulot kayo. Thank you. At sana nasa mabuti na tayo. Bye-bye.